Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Inaasahan ng inyong lingkod na kayo po ay nasa mabuting kalagayang lahat. Para akong gumagawa ng sulat, ano, di ba? Dear manonood, saan man kayo naroon, ipinaabot ko ang aking pangumusta. Di ba ganun mga standard na sulat, ano? Pwede rin palang gamitin sa programa yon eh. Kaya parang kakaiba. Sana yung hello mahal. Dito talaga. Panimula pa lang eh, hagik-higan na kaagad. Mga ka-Pilipino, isang karangalan na minsan pa ay makakaugnay po namin kayo sa Utusan.tv at nais kong muli at pamuli at buong karangalan na ipinagmamalaki ng Utusan.tv na 72 na bansa, 72 countries ang nare-reach out araw-araw ng ating himpilang Utusan.tv. At gusto kong dahil nababanggit ko na 72 bansa, minsan ay ipinost ko sa aking mga pages at groups ang mga bansang yan. Bagamat kung bibigyan nyo ako ng pagkakataon, ay gusto kong basahin yung mga pangalang ito bago ko kayo ipasyal sa Saudi Arabia, dahil kahapon ipinasyal ko kayo sa London, sa United Kingdom, bahagi ito ng Europe. Ngayon naman ay ipapasyal ko kayo sa bahagi ng Middle East, sa Saudi Arabia, na kung saan ay naroon sa disyerto itong ating kakausapin. Antabi lamang kayo. Ang pangalan niya ay napakakulit. Sa pangalan pa lang, makulit na eh. Si Kulit Eric David. Yan ang aking kakausapin sa Saudi Arabia mamaya. Nang kaunti lamang. Pero gusto ko muna na ipaabot ang aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. Samang kayo naroon, nasa hospital, nasa bahay, nasa samang lupalop ng daigdig, ay damhin yung aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman para nitong weekend ay sasama ko kayo na magdidisco. Ha? Okay? Alright. At nais ko rin na ipaabot sa inyo, mga ka-Pilipino, na ako'y nagagalak sa Hula Hook page at Hula Hook group dahil sa kasiglahan na naidudulot ng naturang page na yon. At doon sa mga, dahil marami akong tinatanggap ng mga messages, ayaw daw nila akong i-request na friend dahil baka raw sila ay i-block ko. Mga ka-Pilipino, wala ako binablock. So, ganito ang gawin ninyo. I-request ninyo akong friend. Ang pangalan ko po ay Noynoy Aquino. Sandali lang. Sandali. Ang tunay kong pangalan ay, kalimutan nyo na bakit kong yon. Ang tunay kong pangalan ay Manny Calpido. Yan ay sulat ninyo, i-request nyong friend at kayo ay i-confirm ko. Hindi po ako nang i-snub. Hindi ko nga lang kayo mai-add dahil naka-block pa rin ako. Lagi ako binablock eh. Ewan ko kung bakit kinukulam ako nung mga nang bablock na yon. Ngayon ay gusto kong pasalamatan ang mga bansa na kung nasa ng ating bansa, ng ating mga taga-panood na mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? 72 na bansa. United States, Philippines, Saudi Arabia, Canada, Australia, United Arab Emirates, United Kingdom, Japan, Kuwait, Cyprus, umakyat nga yung Cyprus eh, Qatar, Bahrain, Singapore, Jordan, Hong Kong, Israel, Taiwan, Italy, Malaysia, Belgium, South Korea, Spain, Egypt, Lebanon, New Zealand, Germany, Austria, Ireland, Norway. Isipin yung mga bansa na kung nasa ng mga Pilipino, no? India, Anonymous Proxy. Itong Anonymous Proxy, ito yung hindi makilala ng aming software. Kaya inilagay na lamang niya Anonymous Proxy. Macau, Mexico, Cote d'Ivoire, Romania, Greece, France, Oman, Bangladesh,
Netherlands, Morocco, Portugal, Nigeria, Switzerland, Denmark, Sweden, Iraq, Isle of Man, Vietnam, Turkey, Russia, Ghana, China, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Europe, Thailand, Azerbaijan, Bahamas, Aruba, Mozambique, Indonesia, Peru, Cambodia, Libya, satellite provider. Yun yung bansa na kung nasaan yung satellite po namin. Hindi niya binanggit dito dahil siyempre, sikreto yan eh. Kaya isinulat dito, satellite provider, yun yung bansa na kung nasaan yung aming satellite na nagmo-monitor sa inyo. Algeria, Angola, Finland, Trinidad at Brazil. 72 countries mga ka-Pilipino. At ngayon, ipapasyal ko kayo sa Saudi Arabia sa magitan ng ating kaugnayin ang kaagaw ko sa pagandahang lalaki. 3 paligo lamang siguro advance niya sa akin. Wala iba kundi si Colette Ko Eric David. Magandang gabi diyan sa Saudi Arabia at magandang hapon dito sa Los Angeles, Eric. Magandang gabi rin po, Kuya Manny. Magandang gabi rin po sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa Otusa.tv. Mukhang handang-handa itong aking kakaugnay ngayon mga ka-Pilipino. Una ay gusto kong malaman, dahil yung pangalan mo kasi ay makulit na, gusto ko muna malaman para makilala ka ng iyong mga tagahanga, ang iyong mga friends at ang iyong mga taga-subaybay, mga fans sa Facebook. Ano ba talaga ang tunay mong pangalan? Bali, ang real name ko, Kuya, is Frederick Asistio David. Ayun. Mga kaibigan ko kung tawagin ako Eric o kaya Enrico. Yung ang kulit ko, bali ginawa ko lang para kasi nga sabi nga nila makulit daw ako. Kaya nilagyan ko na lang ganyan. Makulit Pero ka. yung po ang tunay kong pangalan is Frederick Asistio David. Makulit ka nga ano. Ikaw ba saan sa Pilipinas? Taga Caloocan? Manila po sa Taguig, pero yun sa Caloocan is mga second cousin. Yeah, dahil noted yung mga taga Caloocan ang apelyedong Asistio. As a matter of fact, yung aming front desk secretary ngayon na naka-assign from Monday, 2 araw lang yun, Monday and Tuesday, ay si Ann Asistio. Kamag-anak direktamente ng mga Asistio sa Caloocan. At any rate, saan ka naman ngayon dyan sa Saudi Arabia? Saudi Arabia na nga yung sinasabi ko. Ikaw, Kalpito, talaga, mukhang mahina ka sa geography, Ang alam mo lang kasi, geography. Saan ka diyan sa Middle East? Ayan ang tanong. Bali, naka-assign po ako ngayon dito sa Kuraya sa may Hukub. Bali, power plant po ito na ginagawa. Pero ang base ko po, ang pinaka-main office po namin is nasa Alcobar. Ngayon, ikaw ay nariyan sa field. Kuya Man, nasa field. Ang ibig mo sabihin, itong ating direkta, mga ka-Pilipino ito hindi ho ito tape. Live po ito. Mamaya, i-replay ko sa YouTube, i-replay ko sa Utusa.tv, at para sa ganun, araw-araw ninyong mapapanood yan, habang nariyan ang mundo at mundo. Nariyan mapapanood nyo si Kuya Eric. Ito ay live na pag-uusap po namin mga ka-Pilipino. Siya po ay naroon sa field na kung nasaan ay assigned siya sa kanyang pinaglilingkuran na employer sa Saudi Arabia, Middle East. Ang pinaka-office nila ay Alcobar. Ngayon, iyan bang kinarorolan mo ay disyerto yan o paano? Para sa ganun mailarawan natin sa mga tagapanood ng Utusa.tv na kung nasaan ngayon yung kausap ko. Ikaw ba ay nakikita mo yung disyerto yan? Paligid ba ninyo riyan ay disyerto? Kuya Manny, dati disyerto to na ngayon pinatag na dahil tinayuan ng power plant. Pero itong paligid, may mga disyerto rin. Tapos katabi din halos ng dagat.
Edi, napakaginaw ngayon dyan. Ngayon, medyo malamig pa po sa umaga, pero pagbandang mga alas 9, medyo mainit na rin, no? Kasi nagpapalit na ng klima. Nararanasan din ninyo yung sandstorm kung tawagin. Madalas po, madalas. Paano ang ginagawa nyo? Pakidescribe mo sa akin, dahil hindi pa ako nakarating dyan sa Middle East wala kasi akong pamasahe. Kaya gusto ko mamamasyal dyan. Pwede ko kayo pasundo sa camel. Nag-a-apply nga ako para yung pinakamura na maka-around the world. Ang sabi sa akin, $28 lang daw. Gusto ko i-avail yun. Gusto mong i-avail din na Kuya Eric. $28, maka-around the world ka daw? Maganda yan. Oo. Bibili ka lang daw ng swimming trunk. $28. Tapos, pumunta ka sa dagat, lumangay ka at libutin mo ang mundo. $28. Akala ko may papahito na lang sa barko. Talaga din naman. Hindi ito hulahok. Ito ay utusod at TV. Ano ang ginagawa nyo kapag may sandstorm? Yung katulad ng napapanood namin sa sine na tinatakpan nyo yung inyong ilong, ganon, ang matalangan na kalabas, ganon ba? Opo, ganon o. Basta yung masyado yung meron tinatawag dito na zero visibility, talagang pinapa-stop na po yung trabaho ng mga straightaway. Tapos kanya-kanya na munang cover hanggang hindi humuhupa yung sandstorm. Mga ilang minuto yan. Mga ilang minuto tatagal yung tinatawag na sandstorm. May tumatagal po ng halos kalahating araw. Talaga? Opo. Paano? Yung malakas ba yung hangin na yan? Tapos may dalang mga alikabok ng disyerto? Buhangin mismo ang dala niyan. Talaga? Paano yung halimbawa, mga lamesa ninyo na nasa labas? Dadaanan ngayon yan ng sandstorm. Di matatakpan ng sandstorm yung lamesa? Tatampunan halos lahat yung mga inaabot sa site. Kaya abutin ka ng buhangin. Pati loob ng tenga mo, abot na pati may buhangin ka na rin makukuha. Nasubukan mo na ikaw nasubukan ng buhangin yung tenga mo. Hindi lang tenga, pati bunga na, Kuya Mark. Naku naman, talaga. Ilang taong ka na ganyan ang trabaho mo na inaabutan na sandstorm? 10 taon na po. 10 taon na. Mabalik tayo doon sa iyong pagsisimula. Kailan ka nag-start na OFW at na-assign sa ibang bansa? Nag-umpisa ako noong 2001, January 2001. Ito ay pwede mong sagutin at pwede mo ring hindi. Iwanan natin yung katanungan na ito. Ikaw ba ay ano ang iyong natapos sa edukasyon? Tapos po ako ng Civil Engineering Technology sa TUP Taguig. Na dating nung panahon po namin Manila Technological Institute na pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, mga scholarship na school. So ikaw pala ay bunga ng Institute of Technology na eskwelahan noong mga panahon ng martial law. Mga 1985 po. Panahon ng martial law, 1986 na-lift yata ang martial law, di ba? Or 84, whatsoever. Pero ang alam ko, 1972, noong i-declare ang martial law, pero ang pag-lift out niyan ay from 84 to 86 yata. At any rate, so, ikaw ay engineer na nariyan ngayon sa Alcobara. Yan ang iyong trabaho ngayon.
yan nga. Ba, talaga din naman ano. Eh di, pautang nga naman ang sweldo mo. Yan ang mahirap. So, matagal ka na pala, mga 91, na iyan ang iyong, na ikaw ay nasa ibayong dagat. Sa iyong pananatili sa loob ng, let's say, 12 years. 12 years na yan. Sa 12 years, meron ka bang na-encounter na pagmamaltrato sa iyo ng iyong employer or pagmamaltrato ng mga ibang mga mamamayan ng ibang bansa na didili sweldo o ikaw ay hindi tumatanggap ng katotohanan katulad ng iyong kontrata? Sa awa naman po ng kasi yung napasukan namin employer, maayos naman po magpasweldo. Pero yung hindi naman maialis yung minsan na parang binubuli ka or dinidiscriminate ka. Pero kami naman, kahit pa paano, lumalaban naman din kami kasi alam naman namin na yung karapatan namin, alam din naman namin. Kaya medyo umaalma rin kami. Alam naman nila na ang Pilipino, pag umalma, hindi basta-basta. Kaya minsan natatakot din sila. Nakita ko yung mga pictures mo rito, lumilitaw dito sa ating inset. Ikaw ay mukhang nagmamando riyan sa sa mga nariyan sa likuran mo. So ikaw ay amo diyan, ano? Hindi ka muna, amo. Ano ba yung amo? Ayaw ko na gamitin the word amo sa mga kabarkada nating mga naglilingkuran sa mga manager ng tahanan. Ayaw ko na yung word amo. Ngayon, ano ang posisyon mo riyan? Ito'y pwede mong sagutin or na? Ay, hindi po ako amo dito. Isa rin po lang ako empleyado rito. Bali yan pong nandyan. Bali, isa po yan sa tungkulin ko rito bilang yung nagbabantay. Kasi po, nasa quality control po ako. Bali, third party kami, laboratory. Kami nagte-testing lahat ng mga materialis na ginagamit dito sa construction. Tulad ng mga lupa, semento, bato, konkreto, asfalto. Kaya minsan, ako po yung nagbabantay dyan. Yan yung nandun dyan sa inyong picture. Nag-asfalto sila, naglalatag na asfalto. Kami po yung nagbabantay. Tapos kumukuha na rin ako ng sample para i-testing sa laboratory. Galing ano? Isipin niyo yan mga kabalibino. Ang technology ay dinadala natin sa ibang bansa sa halip na pakinabangan tayo ng ating bansang Pilipinas na tayo ang magte-testing doon sa alkitran, semento na gagamitin sa mga karsada na pagka ginawa yung karsada, umulan, bumaha, sira ang karsada. Eh, paano nga naman? Yung tawa kong yon, mga Kapilipino ay makahulugan. Dapat lamang sana ay yung mga katulad ni Kuya Eric ay naiiwan dyan sa bansang Pilipinas at pakinabangan ang kanilang katalinuhan na mapaunlad natin bansang Pilipinas at mapaganda yung mga karsada natin diyan. Para hindi yung isang ulanan lamang sira na yung karsada at pagkatapos wala pang mag-audit. Dahil paano i-audit yan? Yung gagawing karsada. Yung tatay, congressman. Yung asawa, governor. Yung anak, mayor. Sino mag-audit yan? Yung karsadang yan. Kaya kahit na kwan lang, kwan, ang gagastusin ay kwanan na lang sila. Ang ayan ayan ang sinasabi ko na pagdating sana ng eleksyon, mga Kapilipino, ay huwag na yung mga kilalang mga apelyido ang inyong iboto. Ang inyong iboto ay yung nag-aral talaga. Yung talagang karapat-dapat, hindi yung katulad na artista. Kandidato na. Asawa ng buksingero, kandidato na. Paano na yung mga graduate? Yung mga pinag-aral na mga OFW na nagpapawis dyan sa Middle East, sa iba't ibang bahagi ng bansa,
kumikita na sa labi para pag-aralin lang yung anak na abogasya, ng doktor, ng inhenyero. Pagka-graduate mga ka-Pilipino, ang gagawin? Ha? Gusto mang kumandidato yung graduate, napakatalino na abogado, ay matatalo rin dahil ang kalaban niya ay yung mga kilalang mga pangalan. Kaya dapat yan mga ka-Pilipino, baguhin natin ang ating sistema ng pagboto. Huwag na yung pasikatan, huwag na yung paging popularidad, huwag na yung anak ni Telpolano, anak ni Mayor, anak ni Suanzo, na sasabihin nila, mayroon nga ako narinig dyan, sinabi ng senador, yung anak niya kakandidato na Mayor. Tinanong, bakit ho kakandidato yung anak niyong Mayor? Eh, yan ang kanyang destiny. Destiny. Density. Destiny. Mahiya-hiya kayo. Kaya ang aking bansang Pilipinas na minamahal namin mga OFW ay ayan, sa halip na papaunlad, papaurong, 60 years ago, ito lagi kong sinasabi, 60 years ago, ang Pilipinas number 2 sa buong Asia, number 1 ang Japan, number 2 ang Philippines. Kung totoo na mayroong vision, ito tandaan ninyo at pakinggan ninyo mabuti at mark my word. Kung totoong may vision ang mga leader natin, mapapresidente hanggang sa barangay captain, kung talagang sila ay mayroong vision sa ating bansang Pilipinas, yung number 2 na yon na kinalalagyan natin noon 60 years ago, sana napanatili man lamang nila. Ang hamon ko na lamang mapanatili nilang number 2. Huwag na yung nag-number 1. Mapanatiling number 2. Pero nasaan tayo ngayon mga ka-Pilipino? Number 9. So, nasaan yung vision ng mga leaders natin na sinasabi nila, pauunlarin ko ang aking bansang Pilipinas. Mahiya-hiya kayo. Number 9 tayo ngayon. Di ba? Yan ang aking sinasabi na ito ay challenge nating mga OFWs. 8 milyon tayo. Yung sinasabi ko nga na pwede natin paunlarin yung formula ng $1 one factory. Hindi na natin kailangan ang bangko. Hindi na natin kailangan umutang pa ng pera sa ibayong dagat para sa ganun magtayo tayo ng mga pabrika. Mga ka-Pilipino, kayo mismo ng mga OFWs, sa $1, sa 8 milyon, makakapagtayo tayo ng 6 na pabrika. So, yung $1 ninyo every month, that is 12, ilang pabrika may tatayo natin mga ka-Pilipino sa loob ng isang taon? In 20 years, ang Pilipinas, ang pinakamaunlad na bansang Pilipinas sa ibabaw ng mundo, kung yan ang inyong gagawin formula. Anong formula ng mga kandidato natin dyan? Anong formula ng mga sinasabi? Paunlarin ko ang aking bansang Pilipinas. Pagagandahin ko ang karsada. Bibigyan ko kayo ng maganda edukasyon. Blah, blah, blah. Mga ka-Pilipino, bigyan mo edukasyon na maganda ang iyong mamamayan ngayon. Pagka-graduate, saan pupunta? Pupunta sa Saudi Arabia. See? Dahil wala namang mapupuntahan trabaho. Pero, kung paunlarin nila ang ating industriya sa bansang Pilipinas, meron tayong papasukan trabaho. So, that is the formula of Calpito. $1, one factory of the OFWs. Magbalik tayo kay Eric. So, nung ikaw ay mag-apply mag-abroad, yan ba kaagad ang iyong in-apply ang trabaho ngayon, Eric? Yan na po. Yan na yung mismong pinaplayan ko kasi kahit sa Pilipinas, may trabaho na rin akong ganyan. Kaya lang medyo lumalaki yung pamilya, kaya kailangan magkaroon ng dagdag sweldo para sa mga anak. Kailangan humanap ng trabaho sa ibang bansa. Ilang taon ang iyong kontrata ngayon dyan sa iyong trabaho yan? Dito sa employer ko is yearly kami, Kuya Man. Noong bang una kang pumunta riyan, 1991, 2001 I mean, ay yan na kaagad ang employer mo? Sila na po. Tapos, after 5 years, lumipat ako ng Dubai. Then, nung natapos yung kontrata ko doon after 2 years, pinabalik din nila ako rito. Ikaw ba ay may naiwang pamilya sa Pilipinas? Ito ay pwede mo sagutin or not? Meron po yung money, kaya lang ako 4 na taon ng hiwalay.
Ilan ang bunga ng inyong bulungan sa madaling araw before ng 4 na taon na nakalipas? Ikaw naman. Ikaw bunga ng aming pulahukan dalawa. Tapos si Calpito, hindi pa sabihin kuwanan sa madaling araw, kundi bulungan pa. So, dalawa, nasaan sila ngayon, Eric? Nandun sila sa dati kong asawa. Sa ex-wife. Ilang taon na ang panganay? Ilang taon yung panganay? Ilang taon yung bunso? Yung panganay is 17 years old. Tapos yung bunso is 14. Oh, malalaki na rin pala, no? Okay. At ngayon ay magtungo tayo sa parte naman ng OFW na kung saan ay naging aktibo ka sa direktamenteng pakikipag-ugnayan sa ating mga iba't ibang bansa na kung nasaan ang mga OFWs. Ang ating relasyon ngayon ng mga OFWs ay napapaglapit sa magitan ng internet through Facebook. Kailan ka naging miyembro o gumamit ng Facebook? Kailan lang yata, mga 2010. At 2009. 2009. Ano ang una mong grupo na sinalihan o anong grupo ang ikaw ay naging aktibo? Actually, halos kailan lang din naman ako naging active yan. Dati, Kuya Manny, sa Facebook, ako taga-kulit lang. Nangungulit lang ako sa Facebook dati. Kaya hindi mo na nabura yung pangalan mong kulit. Tapos, meron ako napuntahan na grupo dati, yung tambayan ng mga OFW, tambayan ng mga, meron isang grupo ako sinalihan. Tapos, hindi rin nagtagal kasi dahil nga ako sa trabaho, kasi pag full blast yung trabaho namin, hindi makatutok sa opisina, lagi nasa labas. Kaya halos ngayon lang din ako naging active masyado. 2010 no ikaw magsimula. Ngayon, sa iyong paggamit ng internet at paggamit ng Facebook, meron ka bang natatandaan na hindi mo makakalimutan na dahil sa Facebook ay naipagkalob mo ang puspusang pagpapahalaga sa iyong ka-OFW? Ibig sabihin, meron kang hindi makakalimutan na nagawang tulong through Facebook sa ating mga ka-OFW. Ito po sa Facebook, wala pa akong masyadong tulungan. Mga payo siguro meron, pero yung tulong wala. Pero po sa actual na pangyayari, I think year 2003, meron po ako pinilapit sa Polo Owan na isa nating kababayan na minamaltrato ng kanyang employer. Pinilapit lang din sa akin ng kaibigan ng lalaki dahil nga ang sabi minumulestya raw ng employer. Kaya meron naman ako nakilala na taga Polo Owan na doon ko siya inilapit. I think after 2 days, naialis siya doon sa bahay. Naiuwi na rin siya noon, matagal na nakauwi. Bali, meron pang isa na nasa jubail naman, ganun din po ang kaso. Employer din na pinagmamalupitan, inilapit ko din po sa kanila. Ayun, nakauwi naman po ng maayos. Wow. Yan ay isang bagay na mawiwigan natin na nang dahil sa Facebook ay nagkakaroon tayo ng matibay na ugnayan bawat isa ng mga OFWs at dito ay natatagpuan natin ang tinatawag na pagpapahalagahan natin yung ating kinagisnan na kultura ng Pilipino, ang tinatawag na bayanihan.
alam mo yung mga ginagawa mo ngayon, ginagawa ninyo ngayon sa Facebook, ay higit pa yan sa aktual na pagtulong sa kapwa. Dahil, tignan mo ang katulad ng ginagawa mo sa Hula Hoop ngayon. Kapag mayroong certificate awardee na mapipili dahil sa ating katuwaan, agad mo nabibigyan ng artwork. At yung bagay na yon ay magiging, yan ay ala-ala nilang binabalik-balikan yan. Isipin mo yung naipagkakaloob ninyo na kalinga at tulong sa damdamin ng isang OFW. Yung hindi ko sinasabi na hinihigitan yan yung naitutulong nating aktual. Subalit, yan ay ala-alang binabalikan. Let's say, yung retrato ng valedictorian, agad na naigagawan mo ng artwork. At pagkatapos, iyan ay kanilang i-copy-paste yan, ipiprint nila yan, ilalagay nila yan sa kwadro. Mga ka-Pilipino, yan ay hindi mababayaran ng salapi. Sapagkat, nung sila ay nalulumbay, nung yung OFW na yun na tumanggap ng sertipikong yan, ng retratong yan, ng artwork na yan, yan ay ala-ala nung sila ay nalulumbay sa kanilang kinaroroonan na bansa, nung sila ay naghihirap pagod ng gabi, nung sila ay magpapahingalay na lamang, sumali sa hula hoop at nanalo ng certificate. Yung ginagawa ninyong yan, Kuya Eric, ay higit pa yan sa hiyas na matatanggap nating aktual dahil iyan ang tinatawag kong ala-alang binabalik-balikan. Kaya saludo ako sa inyong ginagawa. Paano mo natutunan yung artwork na yan? Yung bali na medyo nahilig lang po sa mga paggawa-gawa ng mga ganyang picture. Kasi dati noon, nang naalala ko maliit ako, nalilig ako na mag-drawing. Ngayon na, dahil sa teknolohiya, mas mabilis nang gumawa ng kaysa magbuhit ka pa. Dito, isang pindot-pindot mo lang, okay na. Dahil... Medyo nagagamit naman tayo pa. Natutuwa nga ako dahil just a click of a finger, in seconds, kapag in-announce ko na ang mga nanalo, bibilang lang ako ng seconds, minutes, nariyan na nakapost na yung mga retrato nila, kaganda, pati artwork, nandun mga pangalan. Yan tinatawag ko na ala-alang binabalik-balikan yan. Ngayon, ang ala-alang iiwanan mo naman sa iyong tinig. Dahil alam ko na ikaw ay marunong ding kumatha ng tula. Pwede ba kitang mahilingan na tumula ngayon? Meron nga ako akong pagpasensya niyo na, meron nga po akong ginawa na pangidalang. Minadali ko lang dahil sabi ko nga si Admin Meneses kahapon, pinatulaan yun, takpal naman ko, kasunod na ako nito. Dahil humanda ka rin, pakakantahin din kita. Sa tulaan na lang po. Tingnan ninyo mga ka-Pilipino, no? Kailan ko lang in-schedule si Kuya Eric na interviewin dito. At kagabi ay hindi pa, nung tinitignan, kagabi kasi dito sa US, ay gabi, doon naman ay araw. So, kagabi ay sinisilip ko yung mga kwentuhan. Dahil alam niyo chismoso tong si Calpito, kaya wala kayong maililihim sa akin. Dinadalaw-dalaw ko yung mga pages, yung mga admin na kwentuhan. Nakita ko na pinag-uusapan pa lamang yung susulatin. Ngayon nakasulat na pala ng tula. At yan pala ay kanyang tutulayin na ngayon. Isipin niyo yon. Kaya ang mga Pilipino, huwag ninyong husgahan yan. Huwag ninyong makamagin ang laman ng kukuti niyan. Ang mga Pilipino ay isa sa mga brainy people na nilikha ng Diyos. Naniniwala ako dyan. Dahil ang mga Pilipino ay kahit na sino sumakop sa atin, nariyan pa rin tayo, Pilipino pa rin tayo. Kaya yung sinasabi nila, si Juan, komunista. Si Juan, Amerikano. Si Juan, mga ka-Pilipino, ang Pilipino ay Pilipino pa rin yan. Hindi natin maihiwalay ang family tie ng ating bansang Pilipinas. Kaya hindi tayo nakukuha, nasasaklaw ng komunista. Bakit?
Dahil sa family tie. Yan pwede ko may pagmalaki. Kaya huwag nyo sasabihin si Calpito komunista. May nabasa ako ron, no? Na si Calpito raw komunista. Kaya hinamon ko tuloy. Sige, mag-conter kayo sa Utusan.tv. Sabihin nyo lahat ang mga gusto nyo sabihin. Para sa ganon ay malaman ng mundo. Yun. Hindi naman sumagot. Kaya niyayaya ko kayo lahat. Kung meron kayong gusto na ibulgar at inaakala nyo tama, ay yayain ninyo ako. I-on-the-air ko kayo. Walang limit. Kahit naabutin pa kayo isang araw na nag-explain dito. Mga Pilipino, ibibigay ko sa inyo ang oras ng Utusan.tv. Kaya huwag nyo sasabihin na ang family tie na Filipino ay hindi mapapalitan. Ang pagmamahal mo sa nanay mo, pagmamahal mo sa tatay mo, pagmamahal mo sa kapatid mo, hindi yan mapapantayan ng kung sino man. Mga ka-Pilipino, kaya huwag nyo sabihin mapapasok tayo ng komunista sa Pilipinas. Dahil yan, kung nakikinig ang mga komunista, ay alam ko ang meaning ng komunista. Yan ang ibig kong sabihin. Ako ay Pilipino. Ako ay tunay na Pilipino, mga ka-Pilipino. At pwede ko ipagmalaki na ako ay isang tunay na Pilipino sa dugo, sa laman, sa isip, sa diwa, sa utak, at sa gawa. Mga ka-Pilipino, lahat ng aking ginagawa ay inspired for my own country. Bakit? Sapagkat nakita ninyo, ilan ang aking mga research dito sa Amerika hanggang sa makita ko na pwedeng umunlad ang ating bansang Pilipinas through you, mga OFWs. Yung 8 milyon na OFW na aktibo sa iba't ibang bahagi ng bansa, I have the formula kung paano ninyo paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Just $1, one factory, mga ka-Pilipino. Noong una ko ilunsad yung OFW Industrial Revolution, ang daming mga bumati ko sa akin. Kaya binura ko the word OFW Industrial Revolution dahil yung revolution nga naman na word. Baka akala nila si Tilpolano Tamparulong Calpito ay komunista na. No! Kaya ang ginawa ko, binaliktad ko. Sa halip na kayo ay magbigay ng $1, ako magbibigay ng $1 sa inyo. Para sa ganon, itayo ninyo ng pabrika yung $1 na yan. How? Gumawa ako ng libro, pinaganda ko ito mga ka-Pilipino, pinaghalo-halo ko ang tatlong uri ng objective, kaya ang title ng libro ko ay Hulahok, puro jokes yan para patawanin kayo, Invention, turuan kayo mag-invento, Recipe, kayo bibigyan ko ng mga recipe para inyong inegosyo sa Pilipinas pag uwi niyo sa bansang Pilipinas. Ano yung mga recipe na yon? Hindi mga gumawa ng kinilaw, hindi gawa ng adobo, sa halip, kung paano pagpapatubo ng kabute, kung paano paggawa ng sardinas, kung paano paggawa ng patis, kung paano paggawa ng so-and-so. Yan ang laman ng aking libro, mga ka-Pilipino. Kaya, binaliktad ko, ako magbibigay sa inyo ngayon ng $1 para kayo ang may-ari ng pabrika. So, sino man ang may-ari ng libro ko, meron doon, page 127, nagpapatunay na kayo ay may-ari ng pabrika for the worth of $1. Isipin niyo yan, kaninong formula yan, mga ka-Pilipino? May nakaisip ba? Sa ating mga politiko, sa ating mga leader sa ating bansang Pilipinas, ang kanilang iniisip ay yung kanilang bulsa kung paano busugin, mga ka-Pilipino. Ano iniisip ni Calpito? Invento rito, invento roon. Para sa ganun, para sa ating bansang Pilipinas. Umunlad na ba ako? Hindi! Sapagkat ang iniisip ko ay para sa ating bansang Pilipinas, hindi para sa akin. Kung totoo na para sa akin, mga ka-Pilipino, naging sikat ang aking pangalan sa Pilipinas. Pero hindi ko pinagsamantalahan. Marami ang kumukumbinsi sa akin noon, Kuya Manny, magkandidato ko senador. Anong gagawin ko bilang senador? Announcer ako, paano ko magagawa ng batas? Pero ang mga mapagsamantala sa ating bansang Pilipinas, masasabi ko yung tandasan. Ang mga announcer, kandidato ng kandidato. Ang mga artista, kandidato ng kandidato. Ang boksingero, kandidato ng kandidato. Anak ng boksingero, asawa ng boksingero, anak ng senador, kandidato ng kandidato. Mga ka-Pilipino, yan ba ang magpapaunlad sa ating bansang Pilipinas? Ay bakit hindi magkakandidatong senador si Brad Pitt dito sa Amerika? Bakit hindi magkakandidato si Angelina Jolie na senador sa bansang Amerika? Sila ay sikat na sikat sapagkat ang mga taong yan ay hindi mapagsamantala, hindi katulad yung mga nasa Pilipinas. Nakakasakit ng loob. Kaya hindi tayo muunlad. Teka, inom muna ako. Kayo naman eh. Yan.
Yan. Dapat iboto mga yun. Okay. Ngayon, ay ikaw ay alam ko na busy sa iyong pananatiling pagtatrabaho sa loob ng isang araw, ay meron ka pa rin panahon para sa kanang mag-ukol ng magandang objective sa mga ka-Facebook natin. Iyan ba ay nakikita mo na sa pagdating ng panahon, tayong mga OFWs, ano sa tingin mo sa pagdating ng 5 taon? Nasaan ka pagdating ng 5 taon? Siguro, sa loob ng 5 taon, baka nandito pa rin sa tatrabaho pa rin kasi alam mo naman sa atin iba na yung mga itong mga mayayaman lang, yung mga kurakot lang ang yumayaman. Sila lang ang basta sabi nga sa atin, pag mahirap ka, wala kang pwesto sa gobyerno. Kaya kailangan sa atin, mangurakot ka muna. Iyan ang pinakamagandang trabaho sa atin, Kuya Manny. Yung senador. Nagnanakaw ka na, ginagalang ka pa. Ay, nako. Talaga din naman. Siguro po, ayun nga, sa loob ng 5 taon, siguro dito pa rin kasi kailangan kong patapusin muna yung mga dalawa kong anak. Siguro after matapos na, pwede na rin akong mag-forward sa Pinas kahit doon na lang magtrabaho. Basta mapagtapos ko lang at makapagtrabaho yung dalawa kong anak, okay na sa akin. Isipin mo yan na pangarap ng magulang sa kanilang mga anak. Yan ang family tie sa Pilipinas. Sa Amerika, pagdating mo na 18 years old, kinakailangan kumayod kang anak. Hindi ka na susustuhan ng iyong mga magulang. Isipin nyo yan. Na pagmamahal yan, sinasabi ko na family tie sa Pilipinas. Kaya hindi tayo pinasok tayo ng Chinese noong unang panahon. Pinasok tayo ng mga Espanyol. Ano nangyari? Hindi nila nakuha ang Pilipinas. Pumasok ang mga Amerikano. Hindi nila nakuha ang Pilipinas. So yan ang sinasabi ko. Tapos papasok pa ang komunista. Mga ka-Pilipino, yan ang family tie ng Pilipinas. Kaya napakahirap na sabihin ninyo na makukuha ng ibang mga bansa ang ating bansang Pilipinas. Ngayon ay hihintayin ko ngayon ang iyong tula na pakikinggan namin ngayon. Ito ba ay tungkol sa pag-ibig? Tungkol ba sa... Gusto ko sana tungkol sa pag-ibig dahil naaluluha ako doon sa tula ni Chito Villarosa na binasa ni Meneses Ching kahapon. Baka naman meron ka ngayon naluha. Itong sa akin naman hindi po tungkol lang ito sa kumbaga sa naisip ko lang nga kanina tungkol po ito sa ating bilahok. Wow! Alam mo, kaya ito pinayahan din ko sa mga ating mga miyembro at sa lahat ng mga OFW na nasa iba-ibang bansa. Wow! Kaya kung minsan, baka kako, alam mo, ang Diyos, napakarunong Isipin mo, noong 21 years ago, nung kinumpos ko yung Lady Calpiting, kaya napansin ninyo, medyo nahihiya pang banggitin nung singer ko yung Lady Calpiting. Dahil sabi niya, corny mo naman, Kuya Manny, bakit title pa ay Lady Calpiting? That was 1992. So, naglaro sa aking isipan na kung i-release ko ito, baka ako pagtatawanan. So, ibinaol ko yan ng 21 years. Kaya marunong ang Diyos, mga ka-Pilipino, sapagkat dumating ang panahon ng aking mga ka-OFW, kailangan nila ang inspirational song. Kaya, kinuha ko, palagay ko ito pwede nang ilabas. So, inilabas ko yung Lady Calpiting. Kaya, pansinin ninyo yung singer. Parang nahihiyapang sabihin yung Lady Calpiting. Dahil nung panahon na yon ay nakukornihan sila. Pero mga ka-Pilipino, marunong ang Diyos. Isipin nyo, kinumpos ko yung 21 years ago. Yung pala, inilaan niya
para ihandog ko sa mga babaeng OFW na ngayon ay very inspired na magtrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga supling ng kanilang pamilya sa Pilipinas. So isipin niyo, di ba, malay mo kung ay yung tulang iyan, after 21 years, ay merong kapupuntahan. Baka wala ng OFW, sa halip ay produkto ng ating ni-export. Kaya, pakinggan ko ang iyong tula ng sabi ko riyan ay ang ala-alang binabalik-balikan. Go ahead, Kuya Eric. Okay. Bali, umpisahan ko na para po sa inyo na pagbukas ng computer sa umaga, ulahok agad ang nakikita. Naakda ng isang kuya, Manny Calpito ang ngalan niya. Bawat miyembro ay anong saya, puno ng halakhakan sa tuwina. At minsan pa, babanat ng tula, Lady Kapilting, halabira. Pagpasok sa hulahok, mga miyembro ay kagulo na, pagkat andyan na ang katanungan, kwelang-kwela talaga. Unahan sa pagsagot, bawat kahulahok. At kung hindi ka bihasa, tiyak, kulelat ka. At pag ikay nanalo na, dito mo makakamtan ang inaasam ng iba na ikay ganap na valedictorian na. Kaya mga ka-OFW at ka-Pilipino, halina at sumali na sa hulahok ng lungkot sa puso'y mapawi, umaga nyo ay ngingiti. Wow! Wow! Bravo, bravo! Clap, clap, clap! Ang galing naman. Kaya sinasabi ko, hindi matatawaran talaga laman ng berde na utak ng ating mga ka-Pilipino. Hindi dahil sa kami ay OFW diyan. Matatalino kami, mga madudulong. Alam nyo, ang inyong dunong na ipinakikita ngayon ay kakaiba. Hindi ito talino, kundi dunong. There's a big difference between an intelligence and a wisdom. Kaya nga sabi ko yung talino ng mga sinasabi niyo tinahangaan ng mga senador at kongresista, talino yan. Yung intelligence, kung tawagin ko, ang pagiging intelihente ay nakukuha sa eskwelahan. Pero yung dunong ay isinilang na sa iyo yan. It is a wisdom. Ang intelligence, punta ka sa eskwelahan, mapag-aaralan mo yan. Kaya may tinatawag na IQ Yung IQ, intelligence quotient kung tawagin. Yun daw, ang tatalino ay ang taas ng IQ. Yes, dahil napag-aralan nila yan. Ano yung i-question doon? Hindi naman yung question na hindi napag-aralan sa eskwelahan. Kaya, hiram na talino at dunong, hiram. Hiram na talino at dunong ang nakukuha ng mga sinasabi ninyong mga edukado sa Senado at Kongreso. Hindi yan yung dunong. Yung dunong na totoo. Dahil napag-aralan nila yan Hiram lang natin yan ng dunong na yan. Pero yung mga pagkakatahan ng mga tulang yan, yung mga ganyan, iba yan, dunong yan. Isinilang yan. Yung mga pagsusulat nila, yung mga kung ano-anong mga naibibigay na kabutihan, naibibigay na kaligayahan ng mga OFW, ng ating mga OFW, mga ka-Pilipino yan ay dunong. Kaya ako'y nagagalak sa inyong pinakikita at inilalarawan ngayon sa Facebook. At lalo na ngayon, magiging dalawa ng ating internet TV dahil ang nais kong ipaabot sa inyo na ang hulahok ay magiging internet TV na rin yan. Baka akala ninyo, para sa ganun ay meron tayong laging pagkakatuwaan dyan. Abatan ninyo. Maraming salamat sa iyong tulang yan at ipagpapatuloy mo ang iyong nasimulan na pakikiisa sa ating mga ka-OFW dahil kailangan kayo. Ako'y nagagalak. Alam mo, talagang nung kayong mga pinili ko na mga admin ng hulahok, ay nakita ko ang inyong passion. Dahil katulad nga ng ang aking sinabi, na ang inyong pagtulong sa mga nangangailangan sa Facebook ay hindi obligasyon, kundi yan ay passion. There's a big difference between an obligation and there's a big difference to passion. Ang obligation ay inuobliga ka na gumawa.
Pero yung passion, mga ka-Pilipino, dumarating lang. Maligaya ka na gumagawa. So, yung mga ginagawa ninyo, it's a passion, it is not an obligation. First of all, hindi kayo sumusweldo. Ikalawa, hindi kayo inuobliga na gumawa. Sa halip, iyan ay bukal sa inyong mga kalooban. Kaya yun ang aking meaning dyan, definition, na it is a passion, not an obligation. Okay? At ang meaning naman ng Facebook is a circle of friends. Tandaan niyo yan. It is a circle of friends. Ewan ko kung mayroon na sa dictionary yan. Dahil bago pa lamang ang Facebook, ginagawa pa nila ang meaning niyan, pero para sa akin meron na akong meaning niyan. Definition ng Facebook. It is, Facebook is a circle of friends. Means a circle of friends. Yan, mga ka-Pilipino. Kaya ako'y nagagalak. Mayroon pa ba tayong naiwan na paksayan na hindi natin na touch dito sa ating pagkukwentuhan, Kuya Eric? Wala na siguro, Kuya Manny. Meron ka bang nais na ipaabot, na pagbati, espesyal na dedikasyon, espesyal na pagbanggit sa ating pag-uusap na ito bago tayo magpaalam? Bali, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Kuya Manny, sa pagkakataong pinigay mo sa amin bilang mga admin nyo at saka itong oras na to. Binabati ko rin yung lahat ng mga relatives ko na nasa ibang bansa at pati na rin sa mga hula hookers, sa mga kalpiting girls. Hello, alam ko gising pa kayo. Mamaya na yan, dot. Saka sa lahat ng mga ka-OFW at ka-Pilipino sa buong mundo, mabuhay po tayong lahat. Wow! Mga ka-Pilipino, yan po. Ang ating direktamente pakipag-ugnayan, isa sa lugar ng Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan ay direktamente nating kausap. Ito ay live, mga ka-Pilipino. Hindi po ito tape, kundi live. Nakausap ko si sa Facebook name ay kulit ko Eric David. Sa tunay na buhay, ang kanyang pangalan ay Frederick Asistio David from Pasig. From Pasig, ano? Apo. From Pasig. Taguig. Okay. Taguig, okay. From Taguig. Doon maraming mga balot, di ba? Doon maraming balot, abnoy, penoy. Nag-iwan ka pa ng pakwela, no? Okay, mga ka-Pilipino, yan po ang direktamente pakipag-ugnayan natin kay Frederick Asistio David. Facebook name ay kulit ko Eric David. Sa inyo lahat, mga ka-Pilipino, pasamantala nagpapaalam ang paglilingkod na pambayan na Utusan.tv ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa. Ang inyong Kuya Manny Calpito nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong.